Thank you, ma'am, for explanation. Nice sana mamulat na mga loyalist kasi hindi na masama ginagawa mga maisog rally. Para naman yan sa bayan natin. Tama naman po. Kaya lang alam nyo, ako, sir, or Madam Tatsuki, ito personal ko na opinion lagi naman yan na nandito sa TikTok ko. At lagi kong ginagawang raw ang aking pagbibigay ng opinion para sabihin ng lahat na talagang ito'y galing sa isip at puso ko na hindi scripted. Pero minsan nga kahit na hindi scripted, sinasabi pa rin nila na scripted pa rin. Pero anyways, let me share what I feel about your comment kasi naiintindihan kita eh. Kaya nga, previous video for today, sinabi ko kung kailan ako nagsimulang sumuporta kay Tatay Digong. And then as I've said, ang daming nabago sa akin mula nung nakilala ko siya. Kasi alam nyo kung iisipin na talagang pakikinggan mo siya, mas magaling pa siya sa lahat ng teachers na nakilala ko. Sobrang galing. Alam mo yung pag nagsasalita si Tatay Digong, matututo ka hindi lang sa vocabularies, hindi lang sa history, hindi lang sa English, pati na sa buhay. Kasi siya, napakatotoo niyang tao. I think that's the advantage of being Aries. Like me, I'm also Aries. So nakikita ko talaga yung personalidad ko kay tatay. Lalo na yung pagka-sarcastic. Talagang napakagaling ko talaga din sa sarcasm. Kaya lang, hindi ko na ginagawa masyado sa online. Kasi alam mo naman, ang daming mga pabebe sa online. Kagaya nga ng ginawa kong sarcasm nung tungkol sa kay Pastor Apollo Quiboloy, merong mga naniniwala, merong sumasakay na wala sa ayos talaga. And talking about the loyalist, sa tingin ko lang wala din silang choice. I mean, nalilito sila sa nangyayari sa bansa natin. Hindi rin nila alam kung ano ba yung paniniwalaan nila at ano ba yung totoo. Kaya, alam mo yung lumaki ka sa pagiging Katoliko or yung environment mo talagang napaka-strong ang Catholicism na nahahawa ka sa pagka-stick to parang doctrine, ganun. Kasi iba talaga yung pagpapalaki ng isang Katoliko. Talagang, alam mo parang nagiging Diyos ang mga pare. 'Di ba? So, parang nasa DNA na natin yung parang nagiging sobra nating malapit sa iniidolo natin na parang 'di ba, totoo naman to, ang daming mga tao, ang daming babae na abuso ng mga pare, pero hanggang ngayon ang dami pa ring sumasamba, lumuluhod, nagmamano, nagkikiss sa kamay ng mga pare, 'di ba? Kasi pinapaniwala nga sa atin, ako bilang dating Katoliko, na kapag suot na nila yung sutana nila, 'di ba? Sutana kasi yung alam ko, hindi ko alam yung ibang term dyan. Pag suot na nila yung sutana nila, sila na ay si Jesus, 'di ba? Kaya sila nagiging holy. Ang dami kong gustong sabihin, kaya lang mahirap siya ibigay ng buong buo na sobrang dami kasi hindi siya nadadigest eh. So sa mga loyalist, sila tong mga tao na grabe yung faith sa isang bagay or sa isang tao na kahit na ang dami nang nangyari, stick pa din sila doon kasi nga yun lang yung alam nila. Kaya naaawa ka at naiinis ka din sa mga comments, sa mga binabash nila na talagang pawang mali, wala talagang katuturan. But for us na fighting for the country, fighting for the Filipino people, we all know kung bakit natin sinusuportahan ang mga Duterte. Kasi for now, wala talagang ibang lumalaban para sa bayan, mga Duterte lang. And we are just so thankful right now kasi meron ng social media and meron na tayong media ang SMNI na siyang nagsisiwalat, nagbibigay ng konkretong report tungkol sa mga katiwalian at problema, issue, scandal sa gobyerno natin. Tulad na lang na nangyari sa ICC,
tulad ng nangyari sa agreement na pinasok na isang general, na sila pala yung pumasok sa isang agreement. Alam mo, parang sampal to sa mga nagsasabi ng masama tungkol kay Tatay Digong. Kasi, alam mo yung walang ginagawa yung matanda, nagpe-peace rally lang. Tapos, yung mga baho ng kabila, sila mismo ang unti-unting sumusulpot. Kaya nga sa Bisaya, sinasabi natin, dili gyud nimo makumkum ang baho sa utot.